Pinasilip sa media ang ginagawang bagong gusali ng Senado sa Taguig City. May porma ng bagong gusali ng Senado na tinatayo sa halos 2 ektaryang lote sa kahabaan ng Pasong Tamo Extension sa parte ng Bonifacio Global City sa Taguig na malapit sa Philippine Navy. So parang 360 view siya. So yung Makati, Ortigas, that is BGC, ayan. And of course, yun yung SLEX going to the airport. 11 palapag at 3 basement level para sa parking ng mga 1,500 na sasakyan. May helipad. Makikita rin na magiging auditorium sa baba. Session hall na may skylight at multi-level galleries. Mga tanggapan na may magagandang view ng Pasay, BGC, Makati at Taguig. Tayo ngayon sa garden deck. Ito isa sa mga common areas dito sa bagong Senate building. Yung nasa likodan ko, yan yung parang kisame na may skylight na nasa ibabaw ng session hall. Ang tinatayuan natin ngayon, actually ito yung parang pinakakisame ng session hall. So medyo luwag siya. Tapos ito, pakita ko lang. This is a typical, one of the offices inside one of the 4 towers. Kasi pag tinignan nyo sa labas, itong bagong Senate building, it's actually made up of 4 towers. Tapos merong common area. Ito yung nasa loob ng isang tower. Nanalo ng award ng disenyo na inspirado ng araw sa Watawat, Banawe Rice Terraces at Habi ng Barong Tagalog. Nakaabang na rin ito para sa isang istasyon ng ginagawang subway. Pero mukhang matatagalan pa bago ito magamit dahil sabi ni Senate President Francis Escudero, tigil muna ang gawaan habang nirepaso nila ang proyekto dahil sa paglobo ng gastos. Wala ako nakitang irregularity, nagulantang lamang ako sa halaga. Ang katumbas nito ay may mga mamahaling building na at luxurious na building na makikita natin sa Makati at sa BGC. Ang dating 8.9 billion umabot na kasi sa 23 billion. Nilinaw ni Senate Committee on Accounts Chair Alan Peter Cayetano na tuloy ang Phase 1 and 2 ng proyekto kahit nire-review ito. Ang Phase 3, worth 10 billion lang muna ang natigil dahil sa review. Wala pa naman itong kontrata. Not cause delays because nga we have to find out kung tama yung amount at tama yung bibilhin at tama din yung pagko-construct, no? Sa kanyang sulat, gusto ni Cayetanong malaman kung maayos ba ng DPWH ang mga aberya sa proyekto. Ito kasi ang magiging basihan kung sa kanila ba ng kontratistang Hillmark Construction ipatatapos ang proyekto. May 4 na causes of delay sa proyekto na tinukoy si Cayetano sa kanyang sulat. Una, may mga di nasunod sa terms of reference o patakaran sa proyekto gaya ng kawalan ng waterproofing sa tiles at hindi tamang taas ng kisame. Ibig sabihin, may mga hindi sinunod ang construction at di naman sinita ng DPWH. At dahil dyan, may mga biniling hindi pa kailangan at may mga kailangan hindi pa nabili. Nakaantala rin na lampas sa budget ang mga materyales na nais bilhin kaya laging disapprove ng mga senador. Problema rin ang masalimuot na proseso sa pagpapaaproba sa DPWH kung may pagbabago sa proyekto. Ay dahil nga may mga binagong kailangan ayusin, hindi ito binabayaran para maobliga ang DPWH at kontraktor na ayusin ang problema. Pero dahil ayaw magbayad ng Senado, pinabagal ng DPWH ang proyekto. Ibig sabihin, dalawa lang ang pagpipilian ng Senado. Palampasin ang mga mali at bayaran para matapos na ang proyekto o ipitin ang bayad hanggang hindi naaayos sa mga mali. Paliwanag naman ni dating Senador Panfilo Lacson na chairman ng Accounts Committee nang simulan ang proyekto, hindi pa nagagasta ang 10 bilyon dahil tinanggihan ng Nunoy Accounts Committee Chair Senador Nancy Binay ang mga binago ng DPWH. Kasama naman sa kabuang 23.3 bilyon ang iba pang kagamitan, security system at bayad sa pagbili ng lupa na umakyat na ang halaga mula noong panahong sinimulan ng proyekto. Ang dating 90,000 pesos kada square meter, mga kalahating milyon na ang halaga kada square meter ng lupa. Tiniyak din ni Lacson na may sapat na parking at espasyo sa opisina. Dahil nga, pang 65 na senador ang pinagawa nilang gusali dahil may planong charter change nung gawin ito. Nauunawaan naman ni Binay kung bakit nire-review ang proyekto. Pero anya, huwag sanang patagalin para hindi lumaki ang gastos. Handa rin siya magpaliwanag kay Escudero